Isipin mo na malapit ka na sa iyong pangarap, halos hawak mo na ito, pero may kulang pa rin. Isang piraso lang. Ganito rin ang nararamdaman ng mga tagahanga ng Lakers ngayong off-season. Kahit paulit-ulit nang gumagalaw ang management, parang may bumubulong sa kanila, hindi pa tapos ang laro. At ngayon, may bagong tsismis na kumakalat na maaaring baguhin ang lahat. Alam nating lahat na hindi tumigil ang Lakers sa paggawa ng mga desisyon ngayong tag-init. Nagdagdag sila ng lakas sa ilalim ng basket, pinalakas nila ang kanilang wing rotation, at unti-unti nang nabubuo ang isang mas balancing roster. Pero ayon sa mga taong malapit sa organisasyon, hindi pa rito natatapos ang kwento. May isa pang piraso na hinahanap ang koponan, isang tunay na 3-and-D player, isang taong kayang manindigan sa defense at sabay ring maniningil mula sa 3 puntos sa oras na kailangan ito ng koponan. At sa gitna ng mga pangalang lumulutang sa rumor mill, isa ang lumilabas ng lumilabas. Isang manlalaro na kilala sa katapangan niya sa laro, hindi sa kasikatan. Ayon sa isang maimpluwensyang taga-subaybay ng liga, posibleng may kalakaran na kasalukuyang isinasaalang-alang. Isang senaryo kung saan magpapadala ang Lakers ng 2 manlalaro pabalik bilang kapalit para sa kanya. Ang dahilan, sa unang tingin, ay simple lang. Bagay ito sa takbo ng panahon ng koponan, nakakatipid ito ng pera, at may dala itong karanasan sa playoffs na mahirap bilhin ng pera lang. Pero bakit ba talaga siya ang pinag-uusapan? Bumalik tayo sa isang gabi na hinding-hindi malilimutan ng sino mang nakapanood. Isipin mo ito, bumibigay na ang koponan mo sa serye. Malayo ang lamang ng kalaban, 25 puntos ang agwat sa 1 punto ng laro. Tila tapos na ang lahat. Pero may isang tao na hindi tumanggap ng katapusan. Kumuha siya ng bola at hindi na siya tumigil. Bawat shot niya, tumagos. Bawat depensa ni Iya, sagad. Sa huli, tinapos niya ang gabing iyon na may 39 na puntos, halos 8 sa bawat 10 sa kanyang mga shot ang pumasok at 7 beses sa 10 ang tama sa kanyang 3 puntos. Bumangon ang koponan niya mula sa pagkabigo tungo sa isa sa mga pinakadramatikong panalo ng dekada. Hindi lang basketball ang pinakita niya sa gabing iyon. Pinakita niya ang klase ng puso na hindi kayang ituro. At mula noon, hindi na naiwasan ang tanong, paano kung ilagay mo siya sa isang koponan na kailangan lang ng isang bagay para tuluyang makapasok sa kasaysayan? Ngayon, hindi siya ang tipo ng manlalaro na uunahin mo sa scoring column. Sa katunayan, sa kanyang huling season, umaabot lang siya ng halos 7 bahagya na puntos, 3.5 rebounds at 3 assists bawat laro. Pero tingnan mo ang kalidad ng bawat numerong iyon. Mahigit 46% ang kanyang shooting mula sa court at higit 36% mula sa 3 puntos. Iyan ang tipo ng kahusayan na hindi mo kailangang sumigaw para mapansin dahil kitang-kita ito sa bawat laro. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit napakadali siyang isipin bilang bahagi ng plano ng Lakers. Hindi kailangang siya ang bituin. Ang trabaho niya ay simple. Depensahan ang pinakamahirap na manlalaro sa kabilang panig, sagutin ang bukas na shot kapag kinailangan, at dalhin ang klase ng katatagan na hindi natututunan sa practice. Natutunan lang ito sa gitna ng apoy ng playoffs. At dito na tayo dumating sa punto kung saan lalo pang lumalim ang kwentong ito. Kung nag-aantig sa puso mo ang kwentong ito, i-share mo ito para maabot din ang kwentong ito ang ibang taong nangangailangan ng ganitong inspirasyon ngayon. Ngayon, may mga kumukontra rito. Siya'y mga eksperto na naniniwala na baka mayroon na ang Lakers ng mas magandang opsyon sa kasalukuyang roster nila. May mga batang manlalaro na may potensyal at may mga veteranong wing na maaring gawin din ang parehong trabaho. Hindi rin biro ang halaga ng pagpapalit ng 2 manlalaro na may sariling papel sa koponan. Kailangan pa ring timbangin ng management kung ang bawat kalakaran ay talagang magpapalakas sa koponan o kung ito lamang ay isang panandaliang solusyon sa isang mas malaking suliranin. Pero kung tutuusin, hindi lang numero ang dala niya. Dala niya ang isang bagay na mahirap sukatin. Ang kakayahang manatiling kalmado kapag lahat ng iba ay nayayanig na. Iyon ang klase ng katatagan na madalas nagiging pagkakaiba sa pagitan ng maagang pag-uwi at pag-angat ng kopa sa dulo ng season. Kung magpapatuloy ang Lakers sa direksyong ito, mas malinaw ang mensahe. Hindi na ito tungkol sa pagtambak ng mga bituin. Ito na ay tungkol sa paghubog ng isang koponang may kasiguraduhan sa bawat posisyon.
Isang koponan na handa sa bawat sitwasyon, sa bawat gabi, sa bawat laban. At habang tumatakbo ang off-season, ang isang bagay ay tiyak. Hindi pa rito matatapos ang kwento. Marami pang balita ang darating, marami pang pangalan ang lulutang, at marami pang desisyon ang gagawin bago pa man magsimula ang susunod na season. Kaya kung ikaw tulad namin ay hindi makakapigil na sundan ang bawat balita, bawat rumor at bawat pagbabago sa roster na ito, mag-like ka, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa kapwa mo tagahanga. Dahil sa bawat pagbabagong ito, mas malapit tayo sa susunod na kabanata ng kwento. At siguradong hindi mo ito mamimiss ang alamin